Ika-38 kabanata, ang kasawian. Si Matanglawi ng kilabot ng Luzon, biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang hukom pamayapa sa Tiani, nilooban ng isang bayan sa Cavite, at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Dahil sa inalisa ng mga sandata ang bayan-bayan gawa ng kakulangan ng tiwala sa pamahalaan ay madali niyang nasasalakay ang mga ito. Hindi pansin ni Matanglawi ng mga mahigpit na kautusan laban sa mga tulisan. Nagsisiali sa bukid ang mga magsasaka kapag nilalapitan niya. Ang napapahirapan ng pamahalaan ay ang mga taong taganayong tumututol sa kautusan o nakikipagkasundo sa kanya. Ipinatatapon o ipinapapatay sila ng pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang sumasailalim sa kapangyarihan ni Matanglawin. Dahil sa ganitong nakatatakot na kalagayan, unti-unting nanghina ang pangangalakal hanggang sa tuluyan na ngang namatay. Natatakot maglakbay ang mga mamamayan samantalang pinagtataguan ng mahihirap ang mga gwardiya sibil na dahil sa kawalan ng kakayahan ay dinarakip ang unang taong mapaghihinalaan upang ipakita sa bayan ang kanilang kalakasan. Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa 100, namamaybay sa isang bundok, dala-dala ng 10 o 12 sibil na sandatahan. Nangingislap ang mga sandata sa tama ng araw at nagiinit pati na ang kanyo ng baril. Dahil sa walang takip sa ulo, walang sapin sa paa, at sa katindihan ng sikat ng araw, hirap na hirap ang mga nanlilimahid na bilanggo. Kapag ang isa ay nadapa sa kawalan ng lakas, pilit siyang pinatitindig sa pamamagitan ng palo. Sa ganyan sila nagpatuloy sa paglalakad. Uhaw na uhaw, ipinagtutulakan na kasabay ang panlalait at hugupit ng mga gwardiya sibil. "Sulong, mga duwag! Lakad!" Sigaw ng isa sa wikang Kastila na pinalalaki pa ang tinig. Isa sa mga armado ang napapairap sa nakikitang mga kalupitang iyon. Tahimik siyang lumalakad, nakakunot ang noo tanda ng sama ng loob. Pagalit siyang sumigaw sa kasama nang makitang bukod sa pamamalo ng sanga ng kahoy ay naninipa pa ng bilanggo kung ito'y nabubuwal. "Hoy, Mautang! Maaari bang palakarin mo sila ng payapa?" Takang-takang napalingon at nagtanong si Mautang. "Ano bang mayroon sa'yo, Carolino?" "Sa akin wala, ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin." "Ah, bago ka pa nga. Ano ba ang ginagawa ninyo sa mga bihag ng digmaan?" "Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa namin," ani Carolino. "Mangyari mga kaaway iyon at lumalaban, samantalang ito'y mga kalahi natin," tugod ni Mautang at pagkatapos ay bumulong kay Carolino. "Napakatanga mo. Kaya ako ginawa iyon ay upang lumaban o makaisip na tumakas. At kung magkagayoy, pung!" Hindi tumugon si Carolino. Ang isa sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. "Mapanganib ang lugar na ito! Sulong! Lakad!" utos ng kabo habang tinitingnan ang kapaligiran. "Sulong! Lakad!" ulit ni Mautang na pinadaplisan ng pamalo. "Malapit ka pa kay sa Kastila," anang bilanggo. Muling pinalo ito at kasabay ng palong iyon ang pag-alingaw-ngaw ng isang putok. Nabitiwan ni Mautang ang baril, bahagyang umikot na tutok ang dibdib at pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak. "Tigil!" marahas na utos ng kabong namumutla. Tumigil at nagbasid ang mga gwardiya sibil. Sa isang kasulakan sa itaas ay nakita nila ang bahagyang paglabas ng usok. Isa pang putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan ng kabo sa hita kaya't galit na nag-utos na gumanti ng putok. Ang mga nakagapos ay takot na nagsidapa. Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalata ang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng mga batuhan. Ibig na nilang umurong. "Sige, Carolino, ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla!" Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato, sumesen niya sa pamamagitan ng baril. "Barilin mo!" utos ng kabo. 3 gwardiya sibil ang sumunod sa utos. Ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw nang di nila nauunawaan. Napahinto si Carolino na parang namumukhaan ng lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw. Ngunit binantaan siya ng kabo at pinaputukan niya. Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw ng nakatutulig sa kanya. Kasunod noon ay narinig nila ang parang panakbuhan mula sa gubat. Sa gayon, ang mga gwardiya sibil ay lumusob na tila wala ng kalaban. Ngunit isa pang lalaki ang lumabas mula sa batuhan. May ikinukumpas na sibat. Pinaputukan iyon ng mga sibil
at ang lalaki unti-unting bumagsak ng pasubsob sa bato. Mabilis na sumunod ang mga gwardiya sibil at humanda sa isang pangatawan ng paglalaban. Si Carolino lamang ang tila nang hihina at iniisip ang sigaw ng taong napatay ng punlo ng kanyang baril. Ang naunang gwardiya sibil ay siyang nakakita sa isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato, sinaksak ng bayoneta sa katawan, ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino at may itinuro sa likod ng bato. Nang lingunin ng mga sundalo si Carolino ay namumutla, nakatigagal at nag-iisip. Nakilala ni Carolino ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na sa dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata na isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit.